Ang paglubog ng South Korea? Kinikilig tayo sa K-drama, nakikising along sa K-pop. Sino rin ang hindi nangangarap ma-experience ang malamig na autumn at snow ng South Korea tuwing winter? Pero higit pa riyan, marami pang mga bagay kung bakit hinahangaan ng South Korea. Sila ang number 1 sa technological advancement noong 2023 at tahanan ng mga higanteng tech companies gaya ng Samsung, LG at Hyundai. Maraming magagandang nangyayari sa Korea. Pero maniniwala ka ba kung sasabihin kong ang South Korea ay palubog na? Lumilit na ang paglago ng ekonomiya, matinding political crisis at higit sa lahat, ang population crisis, mga problemang kinakaharap ngayon ng South Korea. Kaya paanong ang bansang makulay at mahal ng lahat ay unti-unting nahaharap sa matinding pagsubok? Tara, pag-usapan natin yan. Ang South Korea ay isang bansa sa East Asia na may populasyon na humigit kumulang 51.7 million at kilala bilang isang modern, ethnically homogeneous nation na sagana sa kultura at tradisyon. Maraming kabataan at international students ang nangangarap makapunta dito dahil sa mataas na kalidad ng edukasyon, modernong pamumuhay at global influence ng K-pop, K-drama at Korean food. Sa ekonomiya, ika-13 sa pinakamalaki ang South Korea sa buong mundo na may GDP na $1.95 trillion sa 2025. Kilala rin ito bilang Asian Tiger dahil sa mabilis na pag-angat mula sa kahirapan tungo sa pagiging isa sa pinakamatatag na ekonomiya. Kaya masasabi nating successful ang South Korea. Sa ngayon, pagdating ng 2060, maaari na itong magbago. Maaaring hindi pa nararamdaman pero pinangangambahan na ang South Korea ay maaaring lumubog. Ang pinakamalaking problema ng South Korea ngayon ay sobrang baba ng bilang ng mga ipinapanganak. Parang nakapagtataka, di ba? Kung problema ng ibang bansa ang nagsisiksik ang populasyon, sa South Korea naman ang kumukonting tao. Noong 2023, ang average na bilang ng anak ng isang babae sa South Korea ay 0.72. Ibig sabihin, kung may 100 babae, magkakaroon lang sila ng 72 na anak sa buong buhay nila. Sobrang layo nito sa 2.1 na kailangan para hindi lumit ang populasyon. Kung magpapatuloy ito, ganito ang magiging itsura ng South Korea sa 2060. Mababawasan ng halos 30% ang populasyon mula mahigit 51 million magiging mga 36 million na lang. Kaya parang 16 milyong katao ang mawawala sa loob ng 35 years. Halos kalahati ng mga tao ay magiging 65 years old pataas. Sa bawat 10 tao, wala pang isa ang mas bata sa 25 at sa bawat 100, iisa na lang ang maliit na bata. Sa madaling salita, magiging pinakamatandang bansa sa buong mundo ang South Korea at halos lahat ng makikita mo ay matatanda na. Literal na tatawagin mong Ajuma at Ajusi ang mga tao. Bakit nga ba kumukonti ang tao sa South Korea? At bakit parang ayaw o hirap mag-anak ng mga babae roon? Ganito yon. Hindi tulad ng sa K-drama na parang ang dali lang ma-inlove. Sa totoong buhay sa South Korea, maraming kabataan ang matagal mag-asawa o hindi na talaga nagpaplanong magpakasal o magkaanak. Hindi naman kasi talaga madaling mag-asawa sa panahon ngayon. Gastos pa lang sa sarili medyo kapos na. Asawa at mga anak pa kaya. Lalo na ang mga Koreano na may mataas na cost of living. Pressure sa trabaho at hirap sa pagbalanse ng oras para sa pamilya. Hindi lang yan, mataas ang standards at expectation ng mga Koreano pagdating sa pag-ibig at kasal. Marami ang naghahanap ng perfect partner at mahigpit ang preferences, kaya madalas nauuwi sa tagal ng panliligaw o hindi na lang natutuloy. Kaya mapapansin mo, kahit ang mga paborito mong Korean actors, madalas ay matagal bago magpakasal at magkaanak. Sobrang laki rin ng pressure sa pera, mahal ang bahay, mahal ang edukasyon at mahirap pagsabayin ng trabaho at pamilya. Kaya kung pupunta ka sa Korea, madalas kang makakakita ng mga young adults na busy sa trabaho, business-oriented at mas focus muna sa career kaysa sa love life. Ayon sa survey, halos 2 sa 3 kabataan sa South Korea ay hindi na interesado sa kasal o pagkakaroon ng anak, lalo na sa mga babae. Marami ring natatakot sa diskriminasyon at hirap bumalik sa trabaho kapag naging nanay. Sa Korea kasi, inaasahan pa rin na ang babae ang mag-aalaga ng bahay, mag-aasikaso sa anak, at madalas ay magre-resign sa trabaho para maging full-time mom. Biruin mo, ang tipikal na nanay doon ay nagtatrabaho pa rin buong araw sa opisina,
Tapos pag-uwi, siya pa rin ang gumagawa ng halos lahat ng gawaing bahay at pag-aalaga sa anak, habang kakaunti ang suporta mula sa asawa o gobyerno. Kaya kahit mag-asawa na sila, hindi pa rin happy ending. Madalas, mas pinipili nilang huwag na lang magkaanak. Kaya sa South Korea, tinuturing na itong demographic national emergency ng gobyerno. Gumagawa sila ng paraan tulad ng libreng childcare, mas mahabang parental leave, at tulong sa pabahay para mahikayat ang mga tao na magkaanak. Dahil kung hindi nila malalabanan ito sa ngayon, ang dating pagkakakilala natin sa South Korea ay mag-iiba paglipas ng panahon. Isipin mo ang South Korea 35 years mula ngayon. Kapag naglalakad-lakad ka sa mga kalsada, mapapansin mong iba na ang itsura ng Seoul. Ang dating maingay at maliwanag na lungsod ay mas tahimik na ngayon. Karamihan ng mga tao sa paligid ay matatanda na. Makikita mo silang naglalakad ng dahan-dahan. May ilan na may tungkod at marami ang nagpapahinga sa mga park. Hindi mo na madalas maririnig ang tawanan ng mga bata o makikita ang mga kabataan na nagpa-party at sumasayaw sa K-pop. Kundi, mas maraming matatanda ang nagkwekwentuhan sa mga upuan, naglalaro ng chess, nagbabasa ng dyaryo o simpleng nagmamasid sa paligid. Ang dating masiglang lungsod ay naging kalmado, pero halatang kulang na sa energy ng mga kabataan. Ngayon pa lang, halos 50 schools na ang magsasara dahil kulang na ang estudyante, lalo na sa mga probinsya. Kaya aasahang pagdating ng panahon, halos wala ng tao sa mga eskwelahan. Ang dati puno ng mga estudyante ang mga hallway at playground, ngayon marami ng mga classroom ang bakante at madalas ay iilan na lang ang pumapasok. May araw pa na isang estudyante na lang ang natira sa buong grade level. Ang dating busy na canteen ngayon ay wala nang bumibili. At halos wala na rin ang mga tindahan matapos magsara dahil sa pagkalugi. At ang mga basketball court na dati ay puno ng mga players, ngayon bola na lang ang natira. Sa rural areas, unti-unti nang bumabalik ang kalikasan dahil maraming bahay at tindahan ang inaabandona na ng mga tao. Ngayon pa lang, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng rural population. 18.5% na lang ang kabuuang populasyon noong 2023 at patuloy pang bumababa kada taon. Karamihan kasi sa mga kabataan, nagsisiksikan na lang sa Seoul at mga kalapit na urban areas kung saan nagmumula ang halos kalahati ng GDP ng bansa. Dito rin nakikita ang pinakamalaking migration clusters ng millennials na naghahanap ng trabaho at mas magandang oportunidad. Kahit sa trabaho, ramdam na rin ang malaking hamon. Ayon sa mga eksperto, bababa ng 10 milyon ang bilang ng mga taong kayang magtrabaho sa loob ng 20 years. Pagsapit ng 2044, isa sa 4 na manggagawa na lang ang matitira. Kaya sa panahong ito, makikita mong maraming opisina ang may mga bakanteng upuan at hirap na ang mga kumpanya na maghanap ng bagong empleyado. Sa mga pabrika, madalas na makikita mong robots na ang gumagawa ng trabaho na dati ay ginagawa ng tao. Sa mga ospital at restaurant, mas mahaba na ang pila dahil kulang ang staff. Minsan, kahit mga senior citizens ay nagtatrabaho pa rin at may mga negosyo na napipilitang magsara dahil wala nang sapat na tao para magpatakbo nito. Ayon sa mga ekonomista, kapag lumiit ang bilang ng mga kabataang nagtatrabaho at dumami ang matatandang umaasa sa gobyerno, bababa ang kita ng bansa, liliit ang tax na nakokolekta at mahihirapan ng gobyerno na pondohan ang mga serbisyong panlipunan tulad ng healthcare at pension. Unti-unting titigil ang paglago ng ekonomiya at ayon sa Bank of Korea, posibleng maging negative ang GDP growth ng bansa pagdating ng 2050. Kaya sa panahong ito, makikita mong may mga ospital at health center na hirap na dahil kulang sa pondo at mas mahaba ang pila para sa tulong mula sa gobyerno. Sa mga komunidad, ramdam ang pagtitipid sa mga serbisyo at may mga proyekto ng gobyerno na hindi na natutuloy dahil kapos na ang budget. At ang isa pa sa mabibigat na problema na kakaharapin ng lumiliit na populasyon ng South Korea ay ang seryosong banta sa kanilang national security. Ayon sa data, ang bilang ng mga lalaking eligible para sa mandatory service ay bababa mula 226,000 sa 2025 hanggang 130,000 na lang sa 2040. Halos kalahati ng kasalukuyang numero. Sa ganito kabilis na pagbaba, mahihirapan na ang South Korea na punan ang kinakailangang sundalo para mapanatili ang kanilang depensa. Lalo na't mas mataas ang birth rate at military manpower ng North Korea. Ibig sabihin, kung sakaling magkakaroon ng giyera,
Mga matatandang sundalo na lang ang lalaban para sa South Korea habang mas bata at mas malakas ang mga sundalo ng kalaban. Dehado ang South Korea at magiging mahina ang kanilang depensa, kaya posible silang matalo sa labanan. At kung isa kang solid fan ng pop culture ng South Korea, isa ka sa malulungkot sa mga pagbabago. Isipin mo na lang, unti-unting nawawala ang vibrant youth culture ng Korea. Habang bumababa ang bilang ng mga kabataan, mas kaunti na ang sumasali sa K-pop trainee programs, kaya posibleng lumiit ang talent pool ng idols at performers sa future. Hindi lang K-pop ang apektado, pati Korean dramas, movies at food culture. Mas kaunti ang local audience at creators, kaya humihina ang suporta sa entertainment at mas kaunti ang bagong palabas. Dahil dito, nababawasan din ang sigla ng mga filming locations at restaurants na dinadayo ng fans at tourists. Kapag lumiit ang fanbase, bababa rin ang international interest at turismo na nag-ambag ng halos 3.8% sa GDP ng South Korea noong 2023. Dahil dito, unti-unti na rin magwe-wave goodbye ang lahat sa Korean wave. Ang lungkot, diba? Sa isang bansa kung saan nauubos na ang mga bata at dumarami ang matatanda, nagiging napakalaking problema kung sino ang mangunguna sa larangan ng creativity at technological advancement. Ang mga bata at kabataang kabilang sa makabagong henerasyon ang karaniwang nagdadala ng mga bagong ideya at inobasyon. Kapag naiwan na lamang ang matatanda, mawawalan ng sapat na manggagawa at lider na magpapatuloy sa mga operasyon at pagpapaunlad. Dahil dito, maaaring huminto ang development sa South Korea na lalo pang magpapalugmok sa kanilang ekonomiya. Pero may solusyon pa. May magagawa pa ang South Korea para masalba ang kanilang bansa. Para mapanatili ang laki ng populasyon, kinakailangan ang tinatawag na replacement fertility rate na 2.1 na anak bawat babae. Ibig sabihin, bawat mag-asawa ay kailangang magkaroon ng higit sa 2 anak upang mapalitan ang sarili nila at matiyak na hindi liliit ang populasyon sa susunod na henerasyon. Kaya kung mag-aasawa ka sa South Korea, mas mainam kung 3 ang magiging anak ninyong mag-asawa. Sa nakaraang mga taon, gumastos ang gobyerno ng South Korea ng mahigit $200 billion para hikayatin ang mga tao na magkaanak, tulad ng cash incentives, child care support, at mas mahabang paternity at maternity leave. Noong 2024, tumaas naman ang fertility rate mula 0.72 noong 2023 hanggang 0.75, ang unang pag-angat sa loob ng 9 years. Malaking tulong dito ang pagdami ng kasal at mga bagong policy ng gobyerno at ilang kumpanya, gaya ng childbirth bonuses na umaabot sa 100 million won. Pero kahit may pagtaas, malayo pa rin ito sa 2.1 na kailangan para mapanatili ang populasyon. Target ng gobyerno na umabot sa fertility rate na 1.0 pagsapit ng 2030. Pero marami pa rin kababaihan ang nag-aalangan magkaanak. Kaya kahit may mga positibong pagbabago, nananatiling malaking hamon ang demographic crisis sa South Korea. Ang tanong ngayon, may pag-asa pa ba ang South Korea? Ito na siguro ang tanong na mahirap pang masagot sa ngayon. Kung bigla magdesisyon ng lahat ng tao sa South Korea na mag-anak ng marami, hindi pa rin ito sapat. Kahit umabot pa sa 2.1 na fertility rate, dadaan pa rin ang South Korea sa panahong kulang na kulang ang workforce. Tataas ang gastos sa matatanda at babagal ang ekonomiya hanggang maging maayos ang lahat. Pero kahit mahirap, hindi imposible. Kailangan nilang baguhin ang mismong sistema, mas suportahan ang bawat pamilya, gawing balanse ang trabaho at buhay, tanggapin ang iba't ibang uri ng pamilya tulad ng single-parent families, mga magulang na hindi kasal, adoptive families, at iba pang modern family setups. Kailangan pa ng mas malalim at pangmatagalang solusyon para tunay na mapataas ang birth rate at mapigilan ang nagbabadyang paglubog ng South Korea.